noong mga nakaraang araw at linggo, ay naging katatawanan na, para sa karamihan, ang hanapin, si Pastor Apollo Kibuloy. Paano ba naman kasi, ay may nakalaan na 10 milyong pabuya, para sa sinumang makapagtuturo, ng kanyang pinagtataguan. Ngunit bakit nga ba kahit sa laki ng pabuya, na nakapatong sa ulo ng pastor, ay nahirapan pa rin sila, na mahuli ito agad? Gaano nga ba siya, kagaling magtago? Gaano nga ba kalakas, ang kanyang koneksyon? Gaano nga ba siya, kamakapangyarihan? At gaano nga ba siya, kayaman? Yan, ang ating malalaman ngayon. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Apollo Carion Kibuloy, ay isang Pilipinong pastor at leader, ng Kingdom of Jesus Christ, o KOJC, isang Restorationist church na nakabase, sa Pilipinas. Itinatag niya ang KOJC, noong 1985, at ipinakilala ang kanyang sarili, bilang appointed son of God, at owner of the universe. Itinuturing siya, bilang isa sa pinakamakapangyarihan, at maimpluwensyang tao, sa Pilipinas. Dahil na rin sa kanyang kakayahan maging leader, ay marami siya naingganyo, na mga mananampalataya. Bukod sa simbahang ipinagawa niya, ay nagmamay-ari rin siya, ng isang broadcasting network, na pinangalan ng Sunshine Media Network International, o SMNI, na naging daan rin niya, upang mas palawakin, ang kanyang impluwensya, hindi lamang sa relihiyon, kundi maging sa politika, at iba pang mga isyo, sa lipunan. Mas sumikat rin ang kanyang pangalan, dahil sa kanyang naging malapit na relasyon, sa dating Pangulo ng Bansa, na si Rodrigo Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy, ay ipinanganak sa Davao City, noong April 25, 1950, at siya ngayon, ay 74 years old na. Siya ang pinakabunso, sa kanilang 9 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang, ay sina Ginang Mara Carion Y. Sambat, at Ginoong Jose Kibuloy Y. Turla, na mga Kapampangan. Ayon sa mga info, ang kanyang mga magulang, ay kapwa katutubo sa Lubao, bago ito lumikas, matapos ang Second World War, upang maghanap, ng mas magandang trabaho, at oportunidad. Ang kanyang ama, ay isang protestante, at miyembro noon, ng Christian and Missionary Alliance, bago ito lumipat sa Oneness Pentecostal, kasama ang 4 nito, na mga anak. Ang kanyang pamilya ay nakilala noon, sa kanilang lugar, bilang mga pastor leaders, sa United Pentecostal Church, of the Philippines. Sa edad na 14 years old, ay nagsimula na umano siya, na magkaroon, ng spiritual visions. Ayon sa kanya, ay nagkaroon siya ng pangitain, kung saan nakita umano niya ang Panginoon, at ang mundo, ang sinunog. Ayon sa kanya, ang araw ay sasakupan ng dilim, at ang buwan ay magiging kulay dugo, bago bumalik ang Diyos. If you shall seek me, you shall find in my way. Ayon ito sa kanya, at sinabing ito umano, ang second coming of God. Kahit may mga naging ganitong pahayag si Apollo Kibuloy, ay hindi niya nakita noon ang sarili, na maging isang preacher, dahil ang pangarap niya noon, ay maging isang nautical engineer, at piloto. Ngunit dahil sa kanyang natanggap, na libreng edukasyon, sa Bible College, kasama ang libreng tirahan at pagkain, ay nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral ng theology, sa United Pentecostal Bible Institution, at nagtapos, noong 1972. Nang makagraduate, ay nagpatuloy siya bilang isang preacher, sa UPCP. Noong 1973, ay napili siya ng UPCP, na irepresenta ang kanilang simbahan, sa International Youth Court World Conference, sa bansang South Korea. Samantala, dahil sa naging hindi pagkakaunawaan, sa kasamahang preacher, ay inalis si Apollo Kibuloy, sa UPCP. Noong 1980, ay muli siya bumalik, at muling sinubukan ibalik, ang kanyang reputasyon, bilang pastor. Subalit inimbestigahan siya, dahil sa mga pagtuturo nito, ng mga hindi naaayong kaugalian, at sama ng loob, sa kanyang mga kapwa-pastor. Noong September 1, 1985, bago pa man ang itinakdang pagpupulong, ng UPCP District Board, ay nilisan ni Apollo Kibuloy, ang kanyang simbahan sa Agdao Church, kasama ang iilan niyang mga tagasunod, at nagtayo ng bagong denominasyon, at ito ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Inilagay niya sa posisyon ang kanyang sarili, bilang leader, at executive pastor. Nagsimula siya mangaral, sa mga slum area ng Agdao, na mayroon lamang 15 miyembro,
at nakatanggap ng mga pagtuligsa, dahil sa kanyang pagpapakilala, bilang appointed son of God. Pero sa kabila nito, ay patuloy na dumarami ang mga tagasunod ng pastor, at naniniwala, sa kanyang mga turo. Ayon sa mga report, ay sa kasalukuyan, mayroong higit 4 na milyong tagasunod ang pastor, dito sa Pilipinas, at higit 2 milyon naman, sa ibang mga bansa. Dahil nga sa impluensya, na mas napalawak ng pastor, ay nagkaroon na siya, ng mga denivity claims, tulad na lamang, ng pagpapahinto umano, sa Cotabato earthquake, noong 2019. Ayon din sa kanya, noong kasagsagan ng pandemya, ang Omicron variant, ay dahil umano sa kanyang prosecution sa US, at ang mga negatibo, na komento sa kanya ng publiko, ay matitigil lang umano ito, kung siya ay palalayain na, mula sa mga reklamo, na ipinataw sa kanya. Samantala, ginamit rin umano ng pastor, ang kanyang liderato, sa kanyang simbahan, upang diktahan at tirahin, ang kanyang mga miyembro. Sa pilitan umano sila kinokolektahan ng pera, at kung sakaling wala silang maibigay, o hindi maabot ang kota, ay napipilitin ang mga miyembro, na magbenta ng mga ari-arian, o di naman kaya ay umutang, para mabigay lamang, ang kanilang sinumpaang halaga, sa kanilang simbahan. Kaya naman dahil dito, ay marami umanong miyembro, ang nalubog sa utang, at naghihirap. Samantalang ang kanilang kinikilalang pinuno, ay patuloy naman, ang pagyaman. Kaya naman isa si Pastor Apollo Kibuloy, sa mga pinakamayamang pastor sa Pilipinas, na mayroong estimated net worth, na humigit kumulang, 100 million pesos. Makikita rin ang iba pang mga kayamanan, sa kanyang mga ari-arian, tulad na lamang, ng isang magandang paaralan, na Jose Maria College, na kanyang pagmamay-ari. Siya rin ang nagmamay-ari, ng Swarsog Media Corporation, na siyang may-ari, ng SMNI franchise. Mayroon din umano ito, na mga luxurious mansions, at isa nga dito, ang kanyang mansyon sa Canada, na umaabot ang halaga, sa 338 million pesos. Marami rin siyang pagmamay-ari, na mga mamahaling sasakyan, chopper, yate, at iba pa, na nagkakahalaga ang bawat isa, ng milyon. Siya rin ang nagmamay-ari, ng The Garden of Eden Restored, na matatagpuan, sa Tamayong Davao City, kung saan makikita dito, ang mag-agarang mansyon, at malawak na hardin, na dati ay binuksan, para sa sinumang nais na mamasyal, sa lugar. Ngunit sa ngayon, ay nakasarado na sa publiko, ang nasabing hardin. Hanggang sa ngayon, ay patuloy pa ring iniimbestigahan, kung gaano nga ba talaga kalaki, ang kabuuang yaman, ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasabay din nito, ay patuloy pa rin hinaharap ng pastor, ang iilang mga reklamo sa kanya. Kabilang din siya, sa Federal Bureau of Investigation Wanted List, dahil sa iilang mga krimeng kinasasangkutan nito, tulad ng cash smuggling, money laundering, coercion, marriage fraud, sex human trafficking, at iba pang mga reklamo, sa kanya. Matapos naman i-deny, ang mga panguungkat ng pamahalaan ng Pilipinas, sa kanyang mga kaso, ay inilabas ang isang arrest warrant, ng Senate of the Philippines, noong March 19, 2024, kasabay ang 10 milyong pabuya, sa sinumang makapagtuturo, ng kanyang pinagtataguan. Bukod pa dyan, ay marami na ring mga kontrobersya, na kinasangkutan ng pastor, kabilang na ang pagturo sa kanya, ng grupong New People's Army, na nasa likod umano, ng nangyaring massacre, sa Clato Bagobo leader, na si Dato Domingo D. Araj, at pamilya niya, noong April 20, 2008. Ayon sa mga kwento, ay dahil umano ito, sa pagtanggi ng pamilya, na ipagbili ang kanilang 2 ektaryang lupa, sa halagang 50 million pesos. Ang lupaing ito, ay nasa 700 hectares ancestral domain, na inaangkin ng Bagobo people, sa Tokbok, Davao City, na ginawang prayer mountain ng pastor, sa Tamayong Davao City. Naging sunod-sunod rin, ang mga pagpapatunay, ng kanyang mga dating miyembro, tungkol sa mga sapilitan, na fundraising activities. Ang iilan rin daw umano sa mga ito, na hindi nakakasunod, sa pagbibigay ng hinihinging halaga, ay napaparusahan, at nakakaranas ng physical abuse, mula sa pastor, at mga church administrator nito. Lumabas rin ang usapin, tungkol sa kanyang mga night duty, and pastorals. Ayon sa mga reklamo, ay pinipilit umano ang mga kababaihan, sa night duties, kung saan sila ang nakakaranas, ng sexual abuse, mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginagamit din umano ng pastor, ang mga church donations, upang suportahan, ang kanyang magarbong pamumuhay. Noong June 21, 2023,
ang mga video sharing platform ng YouTube, ay ni-terminate ang channel ng pastor, dahil sa mga paglabag nito, sa community guidelines. Sumunod din dito, ang pag-ban sa ilan pang accounts, na konektado kay Apollo Kibuloy, kabilang na ang SMNI News, at Kingdom of Jesus Christ channels, na itinigil din, noong July 7, 2023. Maging sa social media platform na TikTok, ay banned na rin ang account ni Pastor Apollo Kibuloy. Noong August 17, 2023, ay naban din ang account nito sa Facebook at Instagram na pag-aari ng Meta dahil sa mga natanggap na reklamo mula sa hindi kilalang source. Samantala, ang mga otoridad ay nahirapan hulihin si Pastor Apollo Kibuloy dahil na rin sa tindi at lakas ng koneksyon nito at ginamit pa nito ang kanyang yaman para lang siya ay hindi mahuli. Pero ngayong nahuli na ang pastor, ay nahaharap siya sa patong-patong na mga kaso at mga reklamo dahil na rin sa mga biktima at inabuso nito. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell at piliin mo yung all para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, sa tingin mo, totoo kaya ang mga paratang kay Pastor Apollo Kibuloy? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.